Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang unang pagbasa natin ngayon ay hango sa aklat ni Propeta Jeremias. Si Jeremias ay batang-bata nang tawagin ng Diyos, nagampanan ang papel bilang isang propeta, 17 taong gulang lamang siya. Halata naman na hindi siya katanggap-tanggap sa isang lipunan na makikinig lamang sa karunungan ng matatanda, hindi ng isang kabataan. Tulad ni Jonas, sinubukan din ni Jeremias na takbuhan ang misyon na ito. Subalit, nagpumilit ang Diyos at bumigay rin naman siya. Pagkatapos ay binigyan siya ng Diyos ng isang terribleng mensahe na dapat niyang ihatid at ipahayag sa bayang Israel. Isang mensahe na tahasang babangga sa kultura ng kanyang panahon. Ang tungkulin niya ay ang balaan ng buong balasik ang bayang Israel tungkol sa kataksilan nito, na ito'y parurusahan at ipasasakop sa Babylonia. Kaya binansagan siyang prophet of doom o propeta ng hatol. Binigyan siya ng palayaw na terror on every side dahil nga sa bawat sulok na puntahan niya, malagim na hatol ang kanyang mensahe. Pawang masamang balita ang hatid niya sa mga nagsasalita at gumagawa ng masama. At nang malapit ng magkatotoo ang kanyang propesiya, sinabihan niya ang Israel na sumuko na lamang, wag nang lumaban. Abay, kahit ang pinakamaliit na bahagi ng kanyang mensahe ay sadyang hindi naging katanggap-tanggap sa bayang tumalikod at nagtaksil sa kaisa-isang Diyos ng Israel. Sa katunayan, pinagtatawanan siya sa buong Israel. Pagkatapos, pinagtabuyan, binilanggo, at pinatapon sa ibang bayan. Samantalang ang kanyang hula at propesiya ay nagkakatotoo na ng mga panahong iyon. Kaya, ganito ang kalagayan ni Jeremias nang ipahayag niya ang katagang narinig natin sa unang pagbasa ngayon. Sa English muna. Sabi niya, "You deceived me, O Lord, and I let myself be deceived. You were too strong for me, and you triumphed. All day I am an object of laughter. Everyone mocks me." Mukhang mas may dating sa Tagalog. Dahil sinabi ni Jeremias ay ganito, "Niloko mo ako, Panginoon. Nagpaloko naman ako sa iyo. Ang pawang dinaranas ko ay panunuya at pagkukutya, panglalait at panglilibak, pangalipusta at pangdudusta." Mga kapatid, subukan ninyong damahin ang nadarama ni Jeremias. O mas mabuti pa'y subukan ninyong ilagay ang inyong sarili sa kalagayan ni Jeremias. Well, ganyan nga po ang aking ginawa kagabi. Actually, hating gabi na.
Sinubukan kong ilagay ang aking sarili sa katauhan ni Jeremias. At nagkaroon ako ng inspirasyon na gumawa ng isang tula na pinamagatan lamang Jeremias. Sa aking palagay, kung ngayon nabubuhay si Jeremias at dito siya sa bayan natin, manunungkulang bilang propeta, pakiwari ko'y ganito ang kanyang ipahayag. Ito'y pahabol na rin sa buwan ng wika. Di ko kailanman pinangarap at hiniling maging propetang hihirangin at ituturing. Malagim na propesiya at hatol ihatid sa bayang tumalikod, nagtaksil, nakiapid. Bakit naman ako'y iyong pinilit isinugo? Alalong bagay para lamang ipasubo. Sa lugar na ang turing sa akin ay kaaway, dahil sa pagsunod sa iyong paggabay. Bakit na naising ako'y malait, malibak? Maaari namang tumabi at tumahimik. Hiling ko'y iba na lamang isugot, isabak. Propetang para sa iyo'y titindig, iimik. Batid mong ako'y tumitiklop at nanginginig. Walang tapang na magsalita at magparinig. Bumangga sa may lakas at kapangyarihan, dahil dulot nito'y tiyak na kapahamakan. Nangangamba na pagkaisahan at kuyugin, nasisindak na gipitin, siilin, usigin. Dahil sa iyong salitang di katanggap-tanggap, masakit na balitang nais ipalaganap. Pinasasabi mo'y sadyang di magugustuhan ng taong bayan na mas pinipiling pakinggan mabagsik na salita, matamis na pangako ng kanilang sinasamba at iniidolo. Paano ngang sa iyo'y babaling makikinig? Gayong ang pansin, nasa hinahanga ang tinig. Natatabunan ng buhos ng muhi at galit. Ang mensaheng kailangang bitiwat isambit. Maaari bang talas nito ay papurulin nang hindi na makasugat at walang madidiin? Maaari bang parusa't hatol kalimutan nang sa gayon ako na may di mapag-initan? In his frustration, Jeremiah is tempted to abandon his prophetic career. In Jeremiah, faith and doubt exist together, along with disordered desires, resistance to God, and temptations to bitterness, as they do with many of us, especially these days. But at the same time, the urge to speak in behalf of God is irresistible. As Jeremiah puts it, the word of God is like a burning fire. Thus, he will continue to preach. It is the same struggle that is reflected in Jesus' admonition in today's gospel, to show our love by carrying our cross. It may be the cross entailed
in remaining faithful to Jesus and to his gospel values of dignity, decency, and respect, in spite of being ridiculed, mocked, and shamed. It may be the cross entailed in performing our prophetic role of speaking out against social injustice and inequality, human rights violation, political dynasty and oligarchy, graft and corruption, abuse of the environment. In the midst of danger, threat, harassment, intimidation, and persecution from the powers that be. It may be the cross entailed in proclaiming the gospel of life to a society numbed by extrajudicial killings, or in preaching the gospel of truth, justice, and peace to a society tyrannized by violence and oppression. It may be the cross entailed in talking about the fear of the Lord to a nation whose leader mocks God and calls him stupid, thus inviting trolls, bashers, bots, and bullies to gang up on us. It may be the cross entailed in facing and questioning the Catholic faithful who clap on rudeness and offensiveness, on curses and expletives, on insulting and abusive words. Whoever wishes to come after me must deny himself, take up his cross, and follow me. Ang tulang Jeremias ay nagtatapos sa ganitong paraan. Ngunit di matatakbuhan, di matatakasan. Presensyang mong sa bawat sulok nasisilayan. Salita mo'y parang apoy na nagpapaalab. Sa aking puso't kalooban ay nagliliyab. Kaya ikaw na nga, Panginoon, ang bahala. Magsugot, magpalakas sa iyong abang propeta na ang tanging sandata ay iyong salita. Nakaugat sa iyong pag-ibig, aking pag-asa. Let's now profess our faith. I believe in one God, the Father Almighty, maker of heaven and earth, of all things visible and invisible. I believe in one Lord Jesus Christ, the only begotten Son of God, born of the Father before all ages, God from God, light from light, true God from true God, begotten, not made, consubstantial with the Father. Through him all things were made. For us men and for our salvation, he came down from heaven. And by by the the Holy Spirit was incarnate of the Virgin Mary and became man. For our sake he was crucified